What is up mga ka-homies? Zero TV here, and this is Zero Tool, aking Rapid 150. And bibigyan ko lang kayo ng update about sa vinlog natin na Easy Ride 150Q ng Motorstar. Yun kasi guys yung bagong motor nila na nirelease ngayon. May unit na sa iba't ibang kasa, pero hindi pa siya totally released. And nagpunta ako guys sa kasa ng Motorstar sa 10th Avenue, Caloocan. And konting lang naman, nag-inquire lang ako and kung ano yung mga features ng motor na pwede kong makita doon. And inalaw naman nila ako mag-picture and video. And hindi na ako nagano kasi medyo nahiya ako sa kanila. And ayun, ito yung Easy Ride 150Q na yun. Tapos ang mga nakita ko doon guys is talagang hindi ko alam kung matutuwa kayo or madi-disappoint, ganun. Pero para sa akin, opinion ko lang, okay siya. Hindi siya talagang disappointment at all. And punta tayo dun sa mga nakita ko dun sa unit na. In the first place guys, pagkapunta ko dun, tiningnan ko yung fuel transmission ng motor. And napagkamalan ko na talagang carb type pa rin ang motor na yun. And siguro ngayon na visto ko na sa inyo kung ano yung fuel transmission niya, siguro na disappoint kayo or what. Kayo nang bahala musga. Pero sa akin hindi. Okay lang sa akin na carb type kasi pag carb type mas madali i-maintain at syempre mas mura yung maintenance nun kumpara sa mga fuel injected. Alam nyo na yan eh na mas mahal ang fuel injected maintenance compared sa carb type. And ayun nga guys, nakita nyo naman dyan sa video na finlash ko sa screen ay yung handlebar switches nya na dalawa, hawig na hawig talaga sa NMAX. Kaya kung gusto nyo magpalit ng panibagong handle switches, siguro yung pang NMAX pwede dyan, which is yung Domino or kung ano man mga third party na pyesa. And kung makikita nyo naman guys dun sa right side na handle switch is merong kill switch, headlights, and electric starter. And dun naman sa kaliwa, high and low beam, signal lights at horn syempre. Tsaka may passing light din dun. Kaya the standard nga naman. Tsaka itsurang NMAX V2 or NMAX V1 na switches siya. Kaya pwede siguro yung Domino switches doon sa mga gusto magpalit, no? And ayun nga, nasabi ko na kanina na carburetor type siya. And itong carb type na to, hindi ko alam kung anong carb type, kung anong carburetor to. Siguro D-type. Siguro hindi ko alam kasi medyo may kalakihan siya compared sa D-type. Masyadong malaki yan kung makikita nyo dito. Yan, pinicturean ko siya. Ayan, kasama ng catalytic, yung carb mismo. Tsaka talaga parang malaki yung carb guys eh. Hindi ko alam kung bakit ganun. O siguro ako lang nalalakihan or baka same pa rin siya ng Easy Ride 150N na stock carb na D-type nga. Siguro parehas lang. Ako lang yung nalalakihan kanina. Kaya tingin ko kanina baka 26mm o 28mm. Who knows, di ba? Kaya yun na tingin ko. Pero ayun nga, carb type siya, hindi siya FI. Sorry sa mga na-disappoint ko sa news na to. Pero yun nga, carb type pa rin siya. Tsaka isa pang gimmick dito guys na nalaman natin ay yung features niya dito sa rear disc brake ng motor. Ang karaniwan nakikita nating disc brake sa likod ng motor ay yung disc niya is nasa labas. Explanation lang tayo guys about sa rear mugs nung Easy Ride 150Q. Talagang rare siya at pasensya na guys, medyo maputik at madumi kasi galing din ako sa labas eh. And ayun nga, yung Easy Ride 150Q na mugs, siguro ganun din sa Easy Ride 150P na PCX version nila. Siguro ganun din yun. Pero ito kasi guys, yung kanila, ang disc niya, ito karaniwan di ba? Ang disc nasa labas. Pero yung 150Q at 150P is nasa loob yung yung disc niya. Pati yung caliper nandito.
dito nakapwesto. Naka-bracket dyan, tapos dito nakapwesto. Ayun yung style nung ano nila, disc brake na nasa likod. The next day. Hey, what's up mga ka-homies? And this will be our continuation para sa ating vlog about sa Easy Ride 150Q ng Motorstar. And na-discuss na natin yung braking system niya sa likod at yung style ng disc niya sa likod, ano. Kasi yung disc niya guys, yan, nabanggit ko na nga na nasa labas, ay nasa loob pala yung ano, yung disc niya imbis na nasa labas. Kasi marami sa mga disc brake sa likod na motor ngayon, mga NMAX, ADB or RFI, mga ganun. Di ba, alam nyo naman na napaka common ng ganun. Pero ito iba talaga eh. Ang alam ko lang kasing nakaganitong disc brake is yung Cruisim ng ano, SYM. Yun lang talaga alam ko. Pero ngayon dumagdag na sila. Meron ng dalawang naka-disc brake sa loob, no. Yung Easy Ride 150P at Easy Ride 150Q. Ayan, sila ng bagong style ng disc brake ngayon. And I would like to discuss another topic sa vlog na to, and about this 150Q. Na alam nyo naman guys, napakita ko na carb type talaga tong motor na to. And pakita ko sa inyo yung right side nito, right side view. Kasi guys, masyadong exposed siya, kung mapapansin nyo. Masyadong exposed yung itsura niya. Masyadong maluwag or malawak. Kaya there's a possibility na mabasa yung mga loob niya. Okay lang naman yun sa mga motor. Okay lang naman nababasa ang mga parts ng motor, di ba? Pero ito lang medyo ano lang, annoying lang kasi ang laki ng ano niya, ang laki ng ano niya ng mga spaces sa loob. Although nandiyan na yung carb, nandiyan na yung catalytic, pero ang luwag pa rin tingnan. Maganda siguro solusyon dyan guys, ipa-cover ninyo. Lagyan na ng cover, kahit plastic cover, o kaya mag DIY kayo ng cover tulad ng ginawa ko dito sa Rapid ko. Tulad ng, ayun nga, siguro may nagtitinda pa ba ng face shields ngayon? Ewan ko lang kung meron pa. Pero yun yung isa sa mga suggestions ko. Mga ganong hard plastics is pwedeng pang takip, para naman di ganun ano yung tingnan, kasi masyadong malawak ang tsura kasi. Para naman maprotektahan yung mga important components ng motor nyo. And yung price nga pala nito guys, silip ko sa screen ito. And ayan yung price ng Easy Ride 150Q ng Motorstar. Meron na siyang cash price, down payment na 1 to 3 years na contract na hulugan, meron na rin. Kaya kinaganda dito sa Motorstar guys is zero interest sila, no? Zero interest talaga, as in. Ayun nga, zero interest ang Motorstar. Once mag-down kayo ng 22,000 or ganong malalaking halaga, wala silang interest, wala silang tinatanggap na tubo pa mula sa mga monthly nyo pag ganon yung down payment nyo na malaki nga, di ba? Kaya talagang maganda rin yun, lalo na sa mga ayaw ng tinutubuan na nagbabayad, no? And pwede nyo rin naman yun kunin ng may interest din. Pwede kayo mag-down. I'm not sure lang kung magkano yung ida-down nyo. Siguro 10,000, ganun. 10,000, 8,000. And that will be all guys, no? Kung nagustuhan nyo tong vlog natin about sa Easy Ride 150Q, and I think na ito na yung pinakahuling vlog ko about dito, no? Kasi marami rin naman na naglalabasan na mas complete ang details kaysa sa akin. And sana one day mabigyan ako ng chance na ma-review tong unit na to, or mabigyan talaga ako ng isa pang chance talaga na ito talaga makuha kong second MC ko. Kasi sa totoo lang, gusto ko talaga ng NMAX V2 and wala akong budget para doon. And thank you sa China kasi nag-release sila nito na kahit pa paano copy ng NMAX version 2. Sabihin natin inspired na lang para hindi nakaka-open sa iba, no?
And that will be all guys, no? Kung nagustuhan nyo to, please like, share, subscribe sa ating channel Zera TV for more Rapid 150 contents and other motorcycle review contents, no? And that will be all. This is Zera TV. Ride safe po sa lahat. Zera TV out. It will be done. Entaro Adun.